Magandang araw sa inyong lahat. Ang aming tatalakayin ngayon ay patungkol sa eksaminasyong oral at pagpapakitang turo. Ang eksaminasyong oral ay hindi laging madali ang paghahanda para sa panahon ng pagsusulit, ay dahil kung iyong silid na gagamitan sa pag-aaral ay punong-puno ng mga nakapaskil na mga notes o di kaya ikaw ang nakakahanap sa kanlungan sa loob ng silid aklatan habang ikaw ay naghahanda sa nalalapit na pasulit. Hindi dapat ito naging rason upang iyong kalimutan ang mahalagang bagay tulad ng iyong mental at pisikal na kalusugan. At bago mo punuin ang iyong utak ng mga bagong konsepto, teorya at data, isang magandang ideya na malaman mo ang ilan sa mga estilo ng pagsusulit. Kadalasan, mas nabibigyan din ng mga mag-aaral ang mga pagsasaulo ng mga impormasyon para sa pagsusulit at nakakalimutang kilalanin ang instruktura ng pagsusulit. Upang makatulong na gabayan ka, narito ang mga karaniwang uri kasama ng mga tips sa paghahanda sakaling papalapit na yung pinakahihintay na pasulit. Ang una ay ang multiple choice. Kung ang basihan ay mismong terminolohiya, ang maramihang pagpipiliang pagsusulit ay nagpapakita sa mga mag-aaral ng malawak na hanay ng mga sagot. Ang iyong trabaho lamang ay ipares lang ang mga tanong sa tamang sagot at sagutin kung alin sa dalawa ang tama o mali o i-check ang mga kahon. Paano ka ba maghahanda para sa ganitong uri ng pagsusulit kung wala kang ideya sa kung ano ang magiging mga tanong o mga posibleng sagot? Kung alam mo na ang konteksto ng pag-aaral, maaari kang bumuo ng listahan ng mga tanong na sa tingin mo ay pwedeng lumabas sa mismong pagsusulit. Kahit na hindi intuto na salita ang mga ito, isipin mo ang mga nakaraang lecture at seminar at iugnay ang mga nakaraang paksa sa pinaghihinalaang tanong. Sa pamamagitan ng pagsasanay sa halimbawang mga tanong, magiging pamilyar ka rin sa estilo ng pagsusulit. Ang ganitong estilo ay nakakatulong lalo na at ito ay madalas na uri ng pagsusulit na inilalagay ng mga guro. So, ang susunod naman ay ang problem or case-based exam. Sa mga ganitong uri ng pagsusulit, kakailanganin mong hasain ang iyong mga kasanayan sa pagsusuri. Madalas na maaaring nakakalito ang mga tanong sa graphic na interpretasyon, mga tanong sa pagtatansya, mga theoretical na tanong ng kliyente, at ng brain teaser na tanong kung kaya't mahirap malaman kung alin sa mga tingin mo ay magiging laman ng pagsusulit. Ang problem or case-based exam, ito po ay isang exam na bibigyan ka lamang ng isang scenario or case study at ikaw lamang ang maghahanap ng solusyon. Bilang paghahanda, kailangang pag-isipan ng mga nakaraang tema na ginagamit sa iyong mga nakaraang mga leksyora. Kapag nabigyang linaw mo na ang ilan sa mga ito, maghahanap ng mga nauugnay na case study o mga tanong na sa problema mula sa internet para sa iyong pagsasanay. Ang pangatlo naman ay ang oral exam. Ang oral exam ay isang karaniwang itong ginagamit para sa mga pagsusulit sa wika. Ang oral exam ay naglalayong sukati ng iyong kakayahan sa paggamit ng mga naaangkop na ideya at mga wika. Sa ganitong exam ay maaari kang magsanay kasama ang iyong kapares o kaibigan upang alamin kung paano kayo sasagot sa mga posibleng tanong. Maaari kayong maghahanda ng tanong para maibato nyo sa isa't isa. Mainam rin na inuurasan ninyo ang isa't isa dahil sa aktual na oral exam, ito ay inuurasan ng guro. Kaya't mabuting sinasanay mo o ninyo ang inyong sarili na sumagot sa loob na ibinigay na oras. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami nga po pala ang mag-uulat tungkol sa pagpapakitang turo. So ano nga ba ang pagpapakitang turo? Ang pagpapakitang turo o demonstration teaching ay isang pamamaraan ng pagtuturo kung saan ang guro ay aktibong nagpapakita o nagde-demonstrate ng isang konsepto, kasanayan o proseso sa harap ng mga mag-aaral. Ang layunin nito ay siguro malinaw na naipapakita ang mga hakbang o
o kaisipan na nais ituro upang mas madaling maunawaan at matutunan ng mga mag-aaral. Sa pamamagitan ng pagpapakitang turo, ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng konkretong halimbawa kung paano ginagawa o iniisip ang isang bagay. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga asignatura tulad ng agham, matematika, at teknikal na mga kurso, ngunit maaari ring gamitin sa anumang larangan kung saan ang visual at practical na presentasyon ay makakatulong sa pagkatuto. Ang una ay ang pagpaplano. Maingat na pinaplano ng guro ang aralin, kabilang ang mga layunin ng pagtuturo, ang mga materyales na gagamitin, at ang mga aktibidad na isasagawa. So, alam naman natin ang pinaka-importanting bagay na dapat gagawin ng isang guro bago siya magsimula sa kanyang klase ay ang pagpaplano. Dapat mayroon na siyang mga objectives, dapat ready na yung kanyang mga materyales na gagamitin. At ang pangalawa ay ang paghahanda ng materyales. Tinitiyak ng guro na ang lahat ng kinakailangang materyales ay handa na bago magsimula ang klase. Kasama na dito mga visual aids, handouts at iba pang gagamitan sa pagtuturo. Ang paghahanda ng materyales ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo. Tinitiyak ng guro na ang lahat ng kinakailangang kagamitan ay maayos na nakahanda bago pa man magsimula ang klase. Sa pamamagitan ng maayos na paghahanda ng mga materyales, natitiyak ng guro na ang klase ay magiging maayos at sistematiko. Ang mga mag-aaral ay nagkakaroon ng malinaw na gabay at suporta habang sila ay natututo at mas nagiging epektibo ang proseso ng pagtuturo. At ang pangatlo ay ang panimulang gawain. So, nagsisimula ang guro sa isang pampungad na gawain o tanong upang makuha ang atensyon ng mga mag-aaral at magbigay ng konteksto sa aralin. Okay, so halimbawa sa mga parte ng halaman. Okay, so, mga bata, sino sa inyo ang mahilig magtanim o mag-alaga ng halaman? Alam niyo ba na bawat parte ng halaman ay may kanya-kanyang trabaho? Sa palagay niyo, ano ang ginagawa ng ugat sa ilalim ng lupa? Paano kaya natutulungan ng mga dahon ang buong halaman para mabuhay? Okay, so ang mga tanong na ito ay hindi lamang nakakapuka ng interes ng mga mag-aaral kundi nagbibigay rin ng konteksto at direksyon sa aralin tungkol sa mga parte ng halaman at kanilang mga tungkulin. At ang pang-apat ay ang pagpapakita ng turo. Dito ipinapakita ng guro ang tamang pamamaraan o proseso ng isang konsepto o kasanayan. Maaaring gumamit ng mga halimbawa, demonstrasyon o eksperimento upang ipakita ito ng malinaw. Halimbawa, kung ang konsepto mo ay pagkilala sa mga bahagi ng halaman. Okay, so pumunta naman tayo sa mga halimbawa. Halimbawa, ipakita sa mga mag-aaral ang isang tunay na halaman o larawan ng halaman. Tukuyin ang mga pangunahing bahagi, kagaya ng ugat, tangkay, dahon, bulaklak at bunga. Gamitin ang larawan para ilarawan ang bawat bahagi at ipaliwanag ang kanilang mga tungkulin. Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating guro na si Binibining John McQueen Pino. Ako nga po pala si Heidi Duran at ako ang magtatalakay sa panglimang hakbang o paraan sa pagpapakitang turo. So panglima, ang interaksyon at pagtatanong. Habang nagpapakita ng turo, hinihikayat ng guro ang mga mag-aaral na magtanong at makilahok upang masigurong nauunawaan nila ang mga tinatalakay. Ang interaksyon at pagtatanong ay mahalagang bahagi ng proseso ng pagtuturo. Ito ay tumutukoy sa mga aktibong pakikipag-ugnayan ng guro at ng mga mag-aaral sa loob ng klase. Sa pamamagitan ng pagtatanong, nagbibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na linawin ang kanilang mga katanungan, magbibigay ng kanilang sariling opinyon at mas lalong maunawaan ang mga aralin. Ang mga interaksyon at pagtatanong ay
tulong din upang malaman ng guro kung nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga tinalakay na aralin. Halimbawa, dahil ikaw ay isang guro, mag-iisip ka ng isang estratehiya na makakapaghikayat ng mga mag-aaral upang makilahok sa iyong tinatalakay, kagaya na lamang ng oral recitation or peer teaching or collaborative strategy. Sa pamamagitan nito, mas mapapalawak ang kaalaman ng isang bata o mag-aaral dahil makakakuha siya ng iba pang mga kaalaman o impormasyon sa aralin na iyong tinakay. Dahil din dito, magkakaroon ng mabuting ugnayan ang iyong mag-aaral. Ang pang-anim ay ang pagsasanay ng mag-aaral. Pagkatapos ng pagpapakita, binibigyan ng guro ang mga mag-aaral na pagkakataon na magsanay o gumawa ng mga gawain na may kaugnayan sa aralin. Halimbawa, pagkatapos talakayin ang mga bahagi ng halaman, maaaring magbigay ang guro ng isang aktibidad kung saan kailangan kilalanin at label ng mga mag-aaral ang mga bahagi ng isang halaman sa isang worksheet. Pang-pito, pagsusuri at feedback. Pang-pito, pagsusuri at feedback. Sinusuri ng guro ang mga gawa ng mag-aaral at nagbibigay ng feedback upang itama ang maling konsepto at palakasin ang tamang pag-unawa. Halimbawa, pagbibigay ng gawain, kagaya ng role play patungkol sa pagiging mabuting tao sa kapwa. Pagkatapos ng presentasyon, ang guro ay magbibigay ng feedback kung ano ang dapat na gawin upang mas mapabuti at mas mapaganda pa ang mga bagay na kanilang gagawin. Dahil din dito, mas magiging mahusay at mas mapa-improve nila ang kanilang ginagawa at mas lalong mamomotivate ang mga bata. Pang-walo, pagsasara ng aralin. Isinasara ng guro ang aralin sa pamamagitan ng pagbubuod ng mga natutunan at maaaring magbigay ng karagdagang mga gawain o tanong para sa mas malalim na pag-unawa. Halimbawa, dito ay ang pagbibigay ng gawain kagaya ng asignatura. Dahil dito, mas magiging malawak ang nilang kaalaman sa aralin na nilang tinalakay.